Celebox. Si Clarice de la Vega, 27 years old, isang grocery cashier na sanay sa simpleng buhay. Isang araw, hindi niya inaasahang may kaluluwang magpapatibok sa puso niya na akala niya'y matagal nang sarado. Allergic ako sa mga lalaking pa-fall. Tapos biglang ghost? Alam mo yon, parang wifi sa jeep. Magpaparamdam lang pag malapit ka nang bumaba. Sa kabilang banda, si Leandro Arguelles III ay 31 years old. Ang lalaking tinulungan ni Clarice, isang lalaking nawalan ng alaala at binigyan niya ng pangalan. Hindi ka na mag-isa, promise. Kahit hindi ko maalala kung sino ako. Ngayon alam ko na kung sino ang gusto kong samahan. Magkaibang mundo, magkaibang estado sa buhay. Isa'y sanay sa pagbibilang ng sukli. Isa'y dating binibilangan ng milyon. Ngunit paano kung bumalik na ang lahat ng alaala ni Amir? Bilang si Leandro, paano kung muli siyang kunin ng buhay na iniwan niya? Sa isang maliit na kanto ng Manila, may isang hindi masyadong kilalang grocery na pinangalan ng Mabait Mart. Luma na ang karatula, may kalawang sa paligid, at palaging may konting patak ng tubig galing sa aircon sa harap. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na palaging fresh doon, ang ngiti ni Clarice de la Vega. Te, grabe yung customer kanina. Bungad ni Clarice habang inaayos ang mga panindang chichirya sa may counter. Nagmamadali, as in, sprinting papasok tapos, ang bibilihin lang pala, isang pirasong Mentos. Talaga? Baka may emergency fresh breath situation. Sagot ng katrabaho niyang si Lani habang nililista ang inventory sa likod ng counter. Alam mo yan, baka may biglaang kissing scene. Tse, kung nakita mo lang ang itsura niya kanina, parang tumakbo pa ng nakasabit sa jeep, tapos ang boses, in fairness, sexy. Ate, isa pong Mentos. Fast! Deadline na! Hala! Anong deadline, sis? Deadline ng hininga? Nakangusong saad niya. Tumawa si Lani ng malakas na pasubsob sa resibo. Baka naka-Tinder date o baka yun lang afford niya. Respect the budget, bes. Eh di wow. Alam mo, kung hindi lang ako allergic sa drama ng buhay, baka nakapag-date na rin ako. Napahinto si Lani. Wait, allergic ka sa drama? Oo, te. Pero hindi sa literal. Allergic ako sa lalaking pa-fall. Tapos biglang ghost. Alam mo yon? Parang wifi sa jeep. Magpaparamdam lang pag malapit ka nang bumaba. Natawa ulit si Lani. Eh yung ex mo, anong wifi level niya? Worse, dial up. Bagal mag-reply. Tapos kapag may problema, nag-error. Lagi na lang. Sorry, busy ako. Kahit kita ko siya online 5 minutes ago. Shh. Kaya ka single hanggang ngayon eh. Hoy, single by choice ako, no? At least ako, may Milo. Inirapan siya ng kaibigan. Yung pusa mong mabangis sa parang security guard, kapag nandun ako sa bahay mo, ayaw niya akong palapitin sa'yo eh. Ang possessive ng pusa mo. Sabay turo ni Lani sa picture ni Milo na naka-frame sa gilid ng counter. Nakasaludo ang pusa at may caption na, "All visitors must pet me." Yun na nga, diba? Wala pang lalaki ang kayang pantayan yung loyalty ni Milo. Kahit hindi ko siya pakainin, hindi ako iniiwan. Try mo yan sa lalaki. Wala pang 2 missed call, sinzone ka na. Nagpalakpakan silang dalawa sa harap ng mga fish crackers. Sa totoo lang, si Clarice ay hindi lang basta cashier. Isa siyang people watcher, philosopher sa mga tambay, at certified hugot queen ng Mabait Mart. Tahimik ang buhay niya, walang drama, walang thrill. Pero may peace of mind at instant noodles sa gabi. Paglabas ng huling customer, sinara na nila ang pinto at pinatay ang ilaw sa loob. Uwi na tayo, te. Gabi ni. Baka abutin ka pa ng ulan. Iyaya ni Lani. Mauna ka na. Dadaan pa ako sa karinderya sa kanto eh. Gusto ko ng lugaw, yung may egg, extra kalamansi at pagmamahal. Pagmamahal talaga ang importante. Sabay tawa ni Lani habang inaayos ang payong. Umalis na si Lani at naiwan si Clarice. Nagsusukbit ng bag at naglalakad palayo sa grocery. Paambon-ambon na ang langit. Kumukulog na sa hindi kalayuan. Hawak ang lumang payong
na parang nalugi na sa mga bagyong dinaraanan. Naglakad siya papuntang karinderya. Pagkatapos ay agad siyang umuwi. Pagkabukas pa lang ng pintuan sa bahay niya, sumalubong agad sa kanya ang pamilyar na tunog ng isang malaseryosong protesta ng kanyang pusa. Oo na. Nandito na si Mama. Relax ka lang. Parang ikaw yung nag-overtime sa grocery. Nakasalubong si Milo sa pintuan. Nakatayo sa paanan niya. Nakatingin sa kanya na parang may halong tampo at gutom. Para bang nagsusumbong. Grabe ka. Hindi pa ako nakakahubad ng sapatos. Reklamo ka na kaagad. Parang jowa lang, no? Pero buti ka pa. Hindi ako ginughost. Habang naglalakad papasok, sumunod si Milo na parang personal bodyguard. Umakyat ito sa lamisita at agad na dumapa sa ibabaw ng notebook ni Clarice. Hoy! Hindi yan kama, Milo! May notes pa ako dyan sa utang ng mga customers. Huwag mong dilaan yung page. Sumagot si Milo ng isang mahabang tunog. Oo na, sige na. Buksan mo na yung whiskas mo. Kalma lang. Akala mo kung sinong may birthday eh. Binuksan niya ang lumang ref na halos kailangan ng sampalin bago bumukas at kinuha ang paboritong lata ng pagkain ni Milo. Ayan na. Special flavor pa yan ah. Tuna with attitude. Habang kumakain si Milo, naupo si Clarice sa sahig, tinanggal ang sapatos at humilig sa pader. Tumitig siya sa kisame na may maliit na crack na parang palaging naninilip. Milo, honest question. Tingin mo ba, destined talaga ako maging single forever? Tumingin sa kanya ang pusa na may kasamang pagmuya. Tapos, bumalik ang atensyon sa pagkain. Deadma lang ito. Grabe, ang insensitive mo. Hindi man lang ako sinagot. Kahit ngayon man lang para makaramdam ako ng support. Hindi mo ba ako mahal? At ngumiyaw nga ito. Napangiti siya. Ayan, thank you. One-sided tong relasyon natin pero at least hindi ka toxic. Ikaw lang talagang constant sa buhay ko, Milo. Tumayo si Milo, lumapit sa kanya at dumapa sa kandungan niya. Oh, bakit ka ganyan? Naiyak na tuloy ako. Charot, gutom lang ako. Tumayo siya, kinuha ang natirang lugaw sa ref at pinainit ito sa kalan. Gabi-gabi na lang tayong ganito, no? Lugaw sa gabi habang kausap kita. Wala ka man lang sagot. At least, hindi mo ako iniiwan. Alexi, wait, huwag na nga natin pangalanan. Bad vibes. Pagkaupo sa hapag, kumain si Clarice habang si Milo ay nakaupo sa upuan sa tapat niya. Parang totoong kadate. Sa susunod, ikaw na lang kaya ang pakasalan ko, Milo. May cake na gawa sa catnip, bouquet na gawa sa tinapa. Muling umiyaw si Milo. Pumalakpak siya. I'll take that as a yes. Tumawa siyang mag-isa, sabay inom ng mainit na kape. Ganun ang routine ni Clarice every time na uuwi siya ng bahay. Hindi na yun nabago. Isang gabi, habang papauwi si Clarice, basaan lansangan. Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ilaw mula sa streetlight ay kumikislap. Parang nagpaplano pang pumanaw. Makikitang naglalakad siya. Suot ang lumang jacket. Bit-bit ang payong na mukhang ilang bagyo na ang dinaanan. Grabe naman tong ulan na to. Parang may galit sa mundo. Buti na lang may lugaw si Aling Shoni sa karinderya. Habang naglalakad papalapit sa karinderya, napansin niya ang isang lalaki sa ilalim ng karatula ng karinderya. Basa ang buhok, nakasandal sa pader at mukhang ilang araw nang hindi naliligo. May hawak itong karton na ginawa niyang upuan at jacket habang sinisilong sa maliit na bahagi ng bubong. Napahinto siya at napatitig dito. Hala, sino to? Nag-aalangan, tumitingin-tingin sa paligid. Walang ibang tao, pinilit niyang huwag pansinin, pero ilang hakbang pa'y napahinto siya. Hay nako Clarice, bakit ba kasi lambot ang puso mo sa mga mukhang basang sisiw eh? Nilapitan niya ang lalaki. Dahan-dahan, kahit ang puso niya pumipintig sa kaba. Pero habang pinagmamasdan nito, may kung anong kirot siyang naramdaman sa dibdib. Hindi takot kundi awa. Gutom siguro. O baka init ng konsensya. Kuya, okay ka lang? Unti-unting tumingin ang lalaki. Mabigat ang mata nito. Parang ilang gabi nang walang tulog. Nanginginig ang katawan at basang-basa.
Wala itong imik. Kumain ka na ba? Tanong muli niya. Tumango ang lalaki, pero halatang peke ang pagtango nito. Hindi sanay magsinungaling. Okay. Mukhang kumain ka na. Noong 2023. Sabay ngisi niya. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki, pero unti-unti itong napangiti. Maliit lang iyon, pero sapat na para mapansin ni Clarice ang balbas nitong parang ginamitan ng tape dispenser sa kapal. Saan ka nakatira? Nagkibit-balikat lang ito. Wala kang matuluyan? Ngumiti ang lalaki. Sa wakas, isang salita ang lumabas mula sa labi nito. Ngunit natigilan doon si Clarice dahil sa ganda ng boses nito. Wala. Napakagatlabi si Clarice. Alam niyang mali, alam niyang delikado, pero mas malakas ang tinig ng pagkatao niya kaysa sa boses ng paranoia. Sige, sabay abot niya ng isang payong. Sumama ka sa akin, may lugaw akong binili. Pero kung kakain ka, hugas kamay muna, okay? Nagulat ang lalaki. Ha? Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Don't worry, si Milo lang ang kasama ko. Kompleto ang gamit doon at promise, hindi ako manghuhula ng future mo. Ngumiti ulit ang lalaki. Seryoso ka? Pwede akong sumama? Hoy, sa itsura kong to, mukha ba akong nagpapatawa? Sabay irap ni Clarice. Sumama ang lalaki sa kanya. Sa buong paglalakad nila, tahimik lang ito, habang si Clarice ay parang tour guide sa jeep. Diyan oh, may butas yung kanal. Iwasan mo ha, diyan banda. May nagpapaputok kahit walang okasyon. Dito, huwag kang tumingin sa aso, nangagat ng feelings. Nakangising saad niya. Maliit lang ang bahay niya, may lamisita, sofa, electric fan na nanginginig sa kanto, at isang picture ni Milo the Cut na naka-frame sa itaas ng ref. Si Clarice ay kumuha ng tuwalya sa aparador. Ang lalaki ay nanatiling tahimik, nakatayo sa pinto, nanginginig pa rin. Ayan, gamitin mo muna yan. Doon sa kanan ang CR. Malinis yan, promise. May shampoo, sabon, conditioner. Kompleto na doon, kaya huwag ka nang mag-alala. Nakangusong inabot niya ang tuwalya at maluwag na damit. Isang t-shirt na may nakasulat na I woke up like this, no regrets. Yan lang ang kasyang damit ko sa iyo eh. Medyo masikip siguro, pero mas okay na yan kaysa sa damit mo mukhang iniyak ng basahan. Napatingin na lang ang lalaki, tumango at pumasok sa banyo. Habang nasa banyo si stranger, nagsalang ng instant mommy si Clarice, nilagyan ng itlog, sinabawan at dinagdagan ng konting luya. Tinanong niya kanina ang pangalan nito, ngunit hindi sumagot. Anong nangyayari sa akin? Ngayon lang ako nagpa-uwi ng basang lalaking mukhang superhero na late na sa costume fitting. Baka mamaya wanted pa to. Diyos ko, Milo, pakibantayan mo siya ha? Biglang tumalon si Milo sa counter. Dumapa malapit sa sabaw. Mahinang tinulak niya ito palayo. Hoy, hindi ikaw ang bisita, Milo. Baba ka. Nakalabas na ang lalaki sa banyo. Medyo maayos na. Ang buhok ay basa pa rin, pero malinis na. Suot ang masikip na t-shirt niya, pero parang mas relax na ito. Oh, ayan! You look 10% more human! Good job! Tinuro niya ang upuan sa harap niya. Diyan ka. May sabaw ka na. Bonus points. May itlog pa. Umupo ang lalaki. Tumingin sa kanya at saka dahan-dahang sumubo ng sabaw. Halos mapapikit ito sa sarap. Umupo siya sa tapat nito. Anong pangalan mo? Para hindi naman kita tinatawag na kuya. Habang buhay. Panandali ang katahimikan ang namayani. Parang may gustong sabihin ang lalaki, pero natigilan. Hindi ko alam. Mahinang saad nito. Ha? Anong hindi mo alam? Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Wala akong maalala. Hindi ko alam ang pangalan ko. Kung saan ako galing. Wala. Napatigil si Clarice. Dahan-dahang nilapag ang kutsara. Tinignan ang lalaki ng mas matagal. Bahagyang napatakip ng bibig. Wait, so, amnesia levels ka? As in, parang drama sa GMA? May background music habang nawawala ang alaala mo? Oo, parang ganun nga. Napailing si Clarice. Grabe, ako yung tipo ng babae na gusto lang ng tahimik na buhay. Lugaw sa gabi, si Milo, at kape. Tapos biglang
may misteryosong lalaki na may amnesia. Baka bukas may alien na akong kasama sa sofa. Pabirong sabi ni Clarice. Sinubukang ngumiti ng lalaki. Pasensya na. Umiling-iling siya at bahagyang hinampas ito na para bang close sila. Ay, hindi. Ano ka ba? Don't apologize. Hindi mo naman kasalanan eh. Actually, I think that makes you unique. Kaya simula ngayon, tatawagin mo na kitang Amir. Kasi amnesia plus Mr. Amir. Pumitik pa na para bang may bagong kaalaman siyang nalaman. Tumango si Amir at tinitigan si Clarice. Sige, I like it. Amir. Yes! Pasok sa banga! Pero natigilan si Clarice dahil sa pag-English na yon ni Amir. Hindi naman siya nagulat dahil sa pagsasalita niya ng English. Ang kinagulat talaga niya ay ang accent nito. Bagay na bagay dito yon. Pero maya-maya ay umiling si Clarice at sinawalang bahala na lang yon. Si Clarice ay masaya na kahit papano. Na kahit napaka-random ng sitwasyon, parang hindi siya natatakot. Doon pansamantalang pinatira ni Clarice si Amir sa bahay niya. Hindi pala salita ito, ngunit lumipas ang ilang linggong pananatili doon ay unti-unti nitong natutunan ang makipag-usap sa kanya. Maagang nagising si Clarice isang araw dahil sa halimuyak ng pinipritong itlog at tuyo. Nang buksan niya ang pinto, bumungad ang tanawin ng isang lalaking nakasuot ng kanyang pink na apron at busy na kusina. Si Amir, nanlaki ang mata ni Clarice. Okay, wow! So may home service na pala akong chef ngayon? Napalingon to. Napangiti ito nang makita siya habang may hawak na kawali. Good morning. Gutom ka na siguro. Nagluto ako. Pasensya na kung pinakailaman ko ang kusina mo ah. Lumapit siya nang maamoy ang pagkain. Grabe, amoy probinsya. Yung tipo isasuso mo yung tuyo gamit ang kamay, hindi sa kutsara. Nakangiting saad niya. Ayos lang ba to? Hindi ko maalala kung dati akong kusinero eh. Pero parang may muscle memory tong kamay ko. Tinignan ni Amir ang kamay niya. Okay lang, mas gusto ko nga ang mga ganitong ulam eh. Pero thanks ha, ang bango talaga. Welcome. Halika, kumain na tayo. May trabaho ka pa ngayon, di ba? Nilagay ni Amir ang ulam sa plato at nilagay sa mesa. Inayos na rin niya ang mga plato at baso. Nagtawanan sila habang nagsasalo sa almusal. Si Milo ay nakaupo sa gilid ng mesa at nakatitig kay Amir na tila sinusuri kung karapat-dapat ba ito sa tahanan nila. Nang maghapon ay nasa labas sila. May maliliit na paso ng halaman, sampayan at isang sirang monoblock chair na ginawang patungan ng walis tambu doon. Magkasamang nagwawali sina Clarice at Amir. Si Amir, nakasando at shorts na halatang hiniram lang kay Clarice. Masigasig ang pagwawalis. Si Clarice, naka-duster at may towel sa leeg. May dalang dustpan habang pinagmamasdan ang kakaibang tanawin. Grabe, hindi ako sanay na may kasama sa chores. Usually ako lang eh, at si Milo. Obvious naman na hindi siya marunong magwalis. Nakangusong saad ni Clarice. Tuloy lang sa pagwawalis si Amir at may ngiting nakakaloko. Therapy to. Nakaka-relax. Mas okay pa to kaysa mag-isip ng mga alaala. Hindi ko naman matandaan. Fair point. Pero careful ka ha. Baka mamaya, maalala mong may sariling island ka pala. Tapos iwan mo kami ni Milo dito. Kung may island ako, isasama ko kayo. May sariling kwarto si Milo at sariling pusa maid. Napatigil si Clarice. Maya-maya ay natawa. Si Milo lang ang may maid? Ako wala. Ikaw ang boss ng island. Ako ang kusinero / bodyguard. O diba, win-win? Tinaas baba ni Amir ang kilay nito. Sige nga, mag-a-apply ako ng visa papunta sa island mo. Tumingin ito sa kanya at kinindatan siya. Wala nang visa-visa. Libre entrance. Basta may dalang sinigang mix. Nagpatuloy sila sa pagwawalis. Biglang napahinto si Amir sa tapat ng paso. Nakakunot noo ito sabay turo sa halaman. Bakit may toothbrush sa paso? Sinamaan niya ito ng tingin. Yan ang toothbrush ni Milo. Feel niya raw kasi maging plantito eh. Napakamot ng batok si Amir. Literal ng iting halaman. Hindi, seryoso. Dati kasing doon niya tinatago ang mga kalat eh. Isang beses nga, nawala yung lipstick ko. Nasa ilalim ng aloe vera plant. Hindi ko alam kung paano niya nalalagay doon eh. Natawa ito
habang hawak pa rin ang walis. Si Milo ang mastermind ng petty thief sa bahay. Delikado pala tong pusa mo eh. Oo, lalo na pag may bisita. Minsan, yung tsinelas ng landlord, dinarag niya papasok. Akala tuloy may magnanakaw. Nagtinginan sila, sabay silang napahalakhak. Hanggang sa muntik nang mahulog si Clarice sa timba ng tubig. Mabilis na umalalay si Amir. Hoy, watch out! Baka maging basang sisiw ka rin tulad ko dati. Napahawak si Clarice dito. Sabay bitaw agad at pinigilan ng sarili sa kilig na nararamdaman dahil sa pag-aalala ng boses nito. Thanks, pero next time, ilagay mo kaya ang timba sa may sulok para hindi ako atakihin sa puso. Sabi niya at tinuro ang dapat lagayan ng timba. Pasensya ka na, ilalagay ko na doon bukas. Nagwalis ulit si Amir. Bigla siyang napahinto at tinuro ang isang bagay sa may ilalim ng sampayan. Kumunot ang noo nito. Ano yun? Bakit parang stuffed toy na mukhang kalabasa? Naiiling na napatingin siya doon. Ayon, si Kalbo! Kunot noong tinignan naman siya nito. Si Kalbo? Oo, stuffed toy ni Milo. Tinanggalin niya ng buhok eh. Tapos ayan, pinanggigilan araw-araw. Napahagalpak ng tawa si Amir. Napatitig naman siya. Yun kasi ang unang beses na nakita niya itong tumawa ng ganon. Anong klaseng pusa to? May childhood trauma? Malamang, parang ikaw, may amnesia. Si Milo, may separation anxiety. Biglang dumaan si Milo, ang kanilang resident drama cat. Tumigil ito sa gitna nila. Tinignan ng hawak ni Clarice na si Kalbo at biglang umupo, para bang nagtataray. Hala, ayan na si boss. Parang gusto tayong kalbutin. Napaubo si Clarice. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Nagkukunwaring si Milo siya. Ngumayaw pa siya sa huli. Sino may sabi na hawakan mo si Kalbo? Hindi pa siya handang makita ng mundo. Nagkukunwaring si Milo din, pero may malalim na boses. Tawang-tawa si Clarice sa kalokohan nilang dalawa. Ang OA mo! Pwede ka nang mag-voice actor sa pusa! Ngumiti si Amir at tinaas ang walis. Ikaw din, bagay sa'yo mag-dub ng cartoons. Teka, try natin. Nagsisimula na namang mas dumaldal si Amir na gustong-gusto naman niya. Tumayo si Amir sa may tabi ng alulod at kunwari gumaganap bilang narrator. Sa isang malayong planeta ng mga pusang marurunong magtago ng tsinelas, may isang babaeng walang kaalam-alam sa kanyang magiging kapalaran. Malalim na boses ni Amir. Kinarir ang pagiging narrator nito. Pasimpleng natawa siya, sabay agaw ng walis dito at ginawang microphone. Ako si Clarice de la Vega, ordinaryong babae. Hanggang sa isang araw, dumating siya. Isang may amnesia na hindi marunong magluto, kahit pritong itlog. Nagkunwaring nasaktan to. Grabe ka, aksidente lang yun. Kala ko kasi asin yun eh, asukal pala. Tinaasan niya ito ng kilay matapos tawanan. May nakasulat na asukal sa harap, Amir. Asukal! Kaya naging pinatamis na itlog yung ulam natin eh. Naghabulan sila sa bakuran, tawanan at biruan, habang si Milo ay nakatingala lang sa kanila na parang iniisip na masyado na silang baliw. Nang gumabi, malamig ang simoy ng hangin at umaambon sa labas. Sa loob ng bahay ni Clarice, nakapajama na siya at nakahiga sa lumang sofa habang nakapatong si Milo, ang tabatsingtsing niyang pusa, sa tiyan niya. Nakabukas ang Netflix, nanonood ng rom-com series. Habang nakabalot siya sa kumot na may design pa na Power Pop Girls. Biglang lumabas mula sa kusina si Amir. May hawak na malaking kaserola na parang chef na may bitbit na masterpiece. Clarice! Tada! Gawa ko to! Sinigang! Signature dish ko yata to eh. Hindi ko pa maalala kung saan. Umupo agad si Clarice. Uy, wow! Advance ka mag-isip. Cravings ko pa naman yan. Parang ESPK. Sige nga, let's tikim-tikim! Excited na saad ni Clarice. Si Amir naman ay proud na proud. Nilapag nito ang kasirola sa lamisita at binuksan ang takip. Pero agad na napakunot ang noo ni Clarice. Napaatras pa ng konti. Wait lang, bakit parang may white foam sa ibabaw? Parang gatas ba to? Lalaki ang mga matang tanong niya. Nilagyan ko ng milk powder, pampalambot. Wala kasi akong makita na sinigang mix eh. Akala ko pwede ng substitute. Napamulagat si Clarice. What?
Gatas sa sinigang? Bakit hindi mo nilagyan ng marshmallow at rainbow sprinkles? Halos pasigaw na tanong niya. Natigilan si Amir. Nakangusong tinignan siya. Mali. Napahagalpak siya ng tawa. Te! Parang sinabawan ng gatas ang adobo. Pero grabe ka. Unique ka. Gatas ang sinigang ang atake mo dito. Pang master chef ka pero sa ibang planeta. Napakamot ito sa ulo. Pero trying to defend himself. At least, naimbento ko yan. Pwede ko nang sigurong tawaging fusion dish, lutong bahay, mixed daycare menu. Tawang-tawa si Clarice at humawak pa talaga sa tiyan. Anong lutong bahay na may sustansya ng pang-baby? Pwede nating ibenta sa school cafeteria. Laban sa asim, taglay ang calcium. Habang tawa sila ng tawa, umupo na rin si Amir sa sahig sa tapat ng sofa. Dahan-dahan niyang nilagyan ng sabaw ang dalawang mangkok. Okay lang yan. Hindi naman importante kung anong lasa. Ang mahalaga ay yung effort. Kasi sa effort, kahit minsan sablay, ramdam pa rin, di ba? Hugot ba yan? O baka naman may pinanghuhugutan? Hindi ko rin alam eh. Memory gap nga, di ba? Pero, feeling ko dati rin akong pinagsabawan ng pagmamahal. Natawa si Clarice, bahagyang tinulak si Amir. Charot! Gets ko! Minsan kahit anong init ng sinigang, kung wala sa timpla, mawawala rin ng gana. O kaya, kahit gaano ka pa kabuo, kung may maling sangkap, pwede ka pa rin mauwi sa tira-tira sa ref. Nagtinginan sila, sabay ulit na tawa. Si Milo, na kanina patulog, nagising at napatingin sa kanilang dalawa na parang inaakusahan sila. Well, hindi man ito ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko. At hindi rin ito ang pang-restaurant level. Pabito na saad niya habang humihigop ng sabaw. Pero ito ang pinaka-nakakatawa at pinaka-memorable. Kasi habang humihigop ako ng sabaw, feeling ko dinedede ko si Kuya Germs. Pigil ang tawang saad ni Clarice. Humigop din ito ng sabaw hanggang sa nakita niyang napangiwi ito. Sarap nga. Lasang nostalgia. Binitawan ni Amir ang kutsara. Lasang childhood trauma. Sagot niya. Nagpigil ng tawa si Clarice habang hawak ang tiyan. Napatingin siya kay Amir na humihigop pa rin. Kahit pangit ang lasa, humugot siya ng malalim na hininga. Uy, kahit sablay. Salamat ah. Ang sarap sa feeling na may nag-aalala kung gutom ako. Usually ako lang gumagawa nun para sa sarili ko eh. At si Milo. Sumeryoso bigla si Amir. Hindi ka na mag-iisa. Promise. Kahit hindi ko maalala kung sino ako. Ngayon alam ko na kung sino ang gusto kong samahan. Biglang natahimik ang paligid. Si Clarice ay namula ng bahagya. Pero pinilit itago sa pamamagitan ng pagsubo ng isang perasong labanos. Aba, smooth stalker. Baka naman dati kang gigolo ah. Kung gigolo ako dati, siguro marami na akong sinigang na nasabawan ng gatas. At least ngayon, ako ang unang nakatikim ng iyong masterpiece. Hindi lahat ng babae napapasabawan ng milk-based sinigang, no? Sabay silang natawa ulit. Puno ng kulitan at halakhak ang bahay na yon. Sa gitna ng kulang sa tamang timpla, sabaw na gabi. At pusang si Milo na tila nagdadalawang isip kung aalis na lang siya sa bahay. Unti-unting nabubuo ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng isang simpleng babae at isang lalaki na hindi matandaan ang nakaraan. Pero marunong magpainit ng gabi gamit ang sabaw na may gatas. Kinabukasan, habang nag-aayos ng damit si Clarice para sa laundry, si Amir naman ay pinapaliguan si Milo sa maliit na planggana. Nagtaka si Clarice. Ay, pinapaliguan mo siya? Grabe ang tapang mo. Ako nga, minsan ginakalmot pa niyan eh. Nakasimangot na sinamaan ng tingin ni Clarice ang pusa niya na gustong-gusto pa yata ang ginagawa ni Amir. Kalmado lang si Amir habang binabanlawan si Milo. Okay naman siya. Parang relax siya sa akin. Baka dahil pareho kaming amnesiac. Teka, baka dati kang cat whisperer? O baka dati akong pusa rin na naging tao? O baka dating alaga ni Milo sa past life, kaya close kayo? Habang sinasampay ni Clarice ang labahin, napansin niyang pinafold ni Amir ang mga nilabhan niya nung isang araw. Wait lang, marunong ka rin magtiklop? Oo, sabi ng muscle memory ko. Dapat,
It fold in thirds para pantay. Nilapit ni Clarice ang mukha dito at pinakatitigan to. Aba, asawa material ka, Amir. Kung hindi lang kita napulot sa karinderya, baka napagkamalan kitang in-order ko online. Napangiti si Amir, hinawakan ang ilong niya. Cash on delivery ba ako o installment basis? More like, rescue now, feelings later. Napapailing na umiwas siya ng tingin. Ganun lang ang naging routine nilang dalawa araw-araw. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging sweet sa kanya si Amir na nagugustuhan naman niya. Pero siya, panay ang asar niya rito. Kinagabihan ay nagsimula na naman silang dalawa. Habang nagpiprep ng hapunan si Clarice, si Amir ay naghihiwa ng sibuyas habang may apron pa rin ito. Tinignan niya ito. Alam mo, Amir, parang sanay ka talaga sa ganito, no? Sa bahay-bahay, sa luto-luto. Parang may routine ka na kahit wala kang maalala. Sabi niya at napaisip naman to. Oo nga no, parang kahit hindi ko alam pangalan ko noon, alam ko kung paano magbukas ng gasol. Hindi mo ba talaga naaalala kahit ano? Pamilya, friends, asawa? Napatingin si Amir sa kawali, tahimik na nag-isip. Wala, blanco pa rin lahat eh. Pero weird, kapag nandito ako sa bahay mo, parang safe ako. Hindi ako kinakabahan. Hindi ako natatakot. Para bang pinaparamdam sa akin na hindi ko kailangang mag-alala pa. Napatingin si Clarice dito. Natahimik din siya. Humugot siya ng malalim na hininga. Siguro, kasi kahit ako, hindi rin sigurado sa buhay. Pero pag may kasama kang iba sa gulo ng mundo, kahit papano, gumagaan, di ba? Nagkibit balikat si Amir. Pero nang samaan niya ito ng tingin, ay tumangu-tango ito. Umirap si Clarice at tilalikuran ito. Pagkatapos ng hapunan, nagkakape sila sa maliit na mesa. Si Milo ay nasa gitna nila. Nakatihaya, parang nakikinig din sa pinag-uusapan nila. So, kung sakaling bumalik na yung memory mo, anong una mong gagawin? Siguro, hahanap ako ng paraan para wag mo wala tong simpleng buhay na to. Kasi kahit magulo, kahit maliit, mas totoo to kaysa sa kahit anong naiisip ko. Ang lalim mo na ngayon ha. Baka bukas, may makompose ka ng spoken word poetry. Ngumisi si Amir, hinaplos ang buhok niya. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw at si Milo. Nanlaki ang mga mata niya, pero alam niyang pinamulahan siya. Hindi niya yun pinapahalata dito. Naku, kung si Milo ang peg mo, baka magkatunog lang yan ng meow-meow-meow feelings ko sa'yo. Bulong niya na hindi naman ito narinig. May sinasabi ka? Agad na umiling siya, nakangising umiwas siya ng tingin. Isang buwan nang lumipas simula ng pansamantalang tumira si Amir sa bahay ni Clarice. Ang dating awkward na setup ay naging parte na ng araw-araw niyang buhay. Sa maliit nilang espasyo, natuto silang mag-adjust sa routine ng isa't isa. Sino ang tagahugas ng pinggan, sino ang magwawalis, at sino ang maghahabol kay Milo kapag biglang tumalon sa lababo. Pero sa lahat ng pagbabago, isang bagay lang ang pinakakapansin-pansin, ang aliwalas ng mukha ni Clarice. Nasa break room si Clarice, nakaupo sa sulok habang hinihigop ang kanyang 3-in-1 coffee. Sa harap niya, nakatingin nang may halong duda at ngisi ang kaibigan niyang si Lani. Uy, may something. Ha? Anong something ka dyan? Yung mukha mo te, maaliwalas, para kang nilabhan gamit ang downy fashion. Grabe ka Lani, natural, glow lang yan. Natural glow daw, dati nga kahit 10 minuto lang na traffic parang gusto mo nang murahin ang buhay mo eh. Ngayon kahit overtime nakasmile ka pa rin. Spill besh, may lalaki ba sa buhay mo? O may love life ka na? Wala, may border lang. Temporary amnesia, hindi ko nga alam kung saan galing eh. Oh, yun na nga eh, may lalaki. Lumapit lalo ito at bumulong sa kanya. Hot ba? Napailing si Clarice, pero hindi makatingin ng diretsyo. Medyo, okay naman. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko sa aura mo. Iba yung kinikilig sa umaga dahil sa kape. At iba rin yung kinikilig kasi may tagabuhat ng pusong parang si Simba araw-araw.
Grabe ka. Pero oo, in fairness, ang gaan ng feeling ko kapag may sumasalubong sa'yo sa bahay. Kahit hindi romantiko, basta may taong nag-aabang. Nakakagaan. Napangiti si Lani at buong araw na siyang inasar nito. Kaya nang maghapon ay excited na umuwi si Clarice. Mabagal ang lakad niyang paakyat ng hagdan. Galing din siyang overtime sa grocery. Pagod ang katawan, pero iba ang saya sa dibdib. Pagbukas pa lang ng pinto ay sinalubong siya ni Amir. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Kanina ka pa dapat umuwi, di ba? Dahan-dahan na napatingin ito sa hawak niyang grocery. Agad itong ngumiti at kinuha yun sa kamay niya. Joke lang. Practice lang yun. Baka magamit ko sa susunod eh. Nasa may pintuan si Amir, nakatayo habang buhat-buhat si Milo na parang isang offering sa The Lion King. Suot na naman nito ang apron ni Clarice. Napailing siya at tinaasan ito ng kilay. Aba Milo, bakit mukha kang hostage? At ikaw naman? Bahagyang tinulak niya patabi si Amir para makadaan siya. Para kang house husband, padaan nga! Sinundan siya nito nang maglakad siya papuntang kusina. Kasi Clarice, bilang lalaki ng bahay, sinisikap kong itaas ang antas ng serbisyo. Naglaba ako, nagsampay, naglinis ng banyo, at nagprito ng hotdog. Hotdog na naman? Ikalima na yan this week ah. Amir, kaya nga rin ako nag-grocery ngayon eh. Practice makes perfect, plus Milo approves. Nagmamadaling bumaba si Milo mula sa pagkakabuhat at tumakbo papunta sa food bowl niya. Sinundan ito ni Clarice ng tingin, saka napailing habang nakangiti. Hindi ko alam kung sa'yo ba siya attached o sa hotdog. Siguradong hindi sa akin, pero sa tingin ko sa hotdog. Naupo si Clarice sa sofa at si Amir naman ay umupo sa sahig habang sinusuklay ang basang buhok gamit ang mga daliri niya. Napansin niyo ni Clarice. Naligo ka? Oo, para fresh ako pag salubong sa'yo. Alam mo yun, effort. Kahit wala akong maalala, feeling ko dati akong gentleman eh. O baka dati kang artistang sumikat dahil sa shampoo commercial? Pwede, pero ikaw lang endorsement na importante ngayon. Basta ikaw ang ngumiti, buo na araw ko. Kinindatan pa siya nito. Natigilan si Clarice, sandaling hindi nagsalita. Tapos napayuko siya at ngumiti. Ang corny mo, pero ang cute. Na-appreciate ko yan. Seryoso. Alam mo Clarice, hindi ko man maalala kung sino ako, pero araw-araw na kasama kita. Parang unti-unti kong naiintindihan kung anong klaseng tao ang gusto kong maging. At anong klaseng tao yon? Yung may silbi, yung may dahilan para umuwi, yung pinaghihintay. Hindi na nagsalita si Clarice. Sa halip, dumampot siya ng throw pillow at hinampas si Amir sa ulo para itago ang pamumula. Ang cheesy mo, parang sinigang mo dati. Kulang sa tamang sangkap pero puno ng emosyon. Napahawak ito sa dibdib at umarte ng tinamaan sa puso. Aray, nasaktan ako ah. Hindi sa physical, kundi sa puso. Ganyan ka talaga no? Hindi lang literal na nawala ng memorya. Pati punchline mo nawawala sa timing eh. Habang tumatawa sila, umupo na rin si Amir sa sofa. Malapit kay Clarice, si Milo, umakyat at sumiksik sa pagitan nila. Parang sinasadya talagang kontrahin ang moment nila. Alam mo, ang hirap maniwala na isang buwan na ako rito. Oo nga eh, parang ang bilis. Parang kahapon lang yung sinigang mo na may milk powder. Huwag mo nang ipaalala, nakakahiya pa rin maalala yun eh. Eh ikaw kaya tong naglagay? Pero sa totoo lang, masaya ako na nandito ka. Ako rin, kasi kahit hindi ko pa alam ang Pasko, parang gusto ko nang manatili sa present na ganito. Muling natahimik ang paligid hanggang sa biglang nag-ring ang cellphone ni Clarice. Tumatawag si Lani. Hello, Lani? Kunot ang noong pagsagot niya ng tawag. Hoy, umuwi ka na ba? Nasa bahay ka na? Nakasalubong ko si Tito Bernie kanina. Ang sabi, may pogi raw na lalaki sa apartment mo at may buhat-buhat pang pusa. Parang alalay ni Cleopatra. Bumuntong hininga si Clarice. Iiling-iling na sumagot. Oo na, siya nga yun. Pero wag mo nang i-broadcast sa barangay. Alam kong chismosa ka eh. Eh sino ba talaga siya? Diyan na ba siya forever? Ikaw na ba yun? Napatingin si Clarice kay Amir na ngayon ay busy nang kinukulot ang buntot ni Milo na walang pake sa mundo. Ewan,
Pero sana, baka nga. Mahinang saad niya, saka tinitigan na lang si Amir. Hindi niya na magawang pakinggan pa ang kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapansin ni Clarice na may kakaiba kay Amir. Sa simula, inakala niyang sadyang matalino lang ito o baka may karanasan sa iba't ibang trabaho. Pero habang tumatagal, parang may hindi talaga tugma. Isang hapon, habang nagsasaing si Clarice, napansin niyang hindi umiilaw ang rice cooker. Sinubukan niyang i-reset at tanggalin ang saksakan pero wala pa rin nangyari. Naiinis na siya. Pagod na pagod siya sa trabaho at gutom pa siya. Lumapit si Amir. Nakatatapos lang magdilig ng halaman sa teres. May problema ba? Bumuntong hininga siya at tinuro ang rice cooker. Ewan ko ba? Ayaw gumana ng rice cooker eh. Baka sira na. Patingin nga. Agad niyang kinuha ang rice cooker at nilapag ito sa lamesa. Sa halip na tignan lang, agad itong umikot, tinignan ng cord at kinutkot ang ilalim gamit ang hair clip ni Clarice na naiwan sa mesa. Nakatitig lang siya dito. Hoy, baka lalong masira yan ha? Relax ka lang. Madalas mangyari to sa mga luma. Lose contact lang. Tignan mo. Sagot nito nang hindi siya tinitignan. Nasa rice cooker ang buong atensyon nito. Wala pang 5 minuto, muling umilaw ang indicator light ng rice cooker. Paano mo nagawa yan? Ewan, parang instinct. May mga bagay na parang alam ko lang gawin kahit hindi ko maalala kung saan ko natutunan. Kinagabihan naman habang nanonood sila ng balita. Isang segment tungkol sa mga nawawalang prominenteng personalidad ang lumabas. Isang larawan ng lalaking naka-business suit ang pinakita. Matangkad, makisig at may matalim na tingin. Nakalagay sa ilalim ng screen ang pangalan nito. Leandro Argiles III, CEO ng Argiles Tech Corp. Isang taon na itong nawawala. Nanigas si Clarice. Napalingon siya kay Amir. Hindi agad siya nagsalita. Parang may kung anong tumusok sa dibdib niya. Tumingin ulit siya sa TV. Tapos kay Amir. Pabalik-balik. Paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi siya maaaring magkamali. Siya ngayon, bulong niya. Parang eksaktong kabiyak ng mukha ni Amir ang nasa screen. Pareho ng hugis ng mata, tangos ng ilong, kahit ang birthmark sa kanan ng leeg, hindi lang kamuka, ito talaga. Hindi napansin ni Amir ang reaksyon ni Clarice. Tuloy lang ito sa pinapanood, tila walang epekto dito ang balita. Pero si Clarice, hindi na mapakali. Agad siyang kumuha ng cellphone at nag-search. Leandro Argiles III. Lumabas ang daan-daang resulta, mga artikulo, social media posts at balita tungkol sa pagkawala ng isang CEO na di umano'y na aksidente sa dagat at hindi na nahanap ang katawan. Yun ang balita. Walang kasiguraduhan kung totoo. Haka-haka lang ang aksidente nito sa dagat. Dahil huling nakita nila si Leandro ay sakay ito ng barko. Pero pagkatapos nun ay wala ng karugtong. Pero buhay siya. Buhay ka, Amir. Ikaw si Leandro. Napatitig si Clarice kay Amir na seryosong nakatingin lang sa telebisyon. Lilipat na kasi nito ang channel. Naghahanap ng pwedeng panoorin. Kinabukasan ay hindi mapakali si Clarice. Hindi siya makapag-focus sa pag-i-scan ng grocery items at ilang beses siyang napagalitan ng manager dahil sa maling input ng presyo. Girl, anong problema mo? Para kang zombie na binagyo? Tanong ni Lani sa kanya. Tinignan niya ang kaibigan at pabulong na nagtanong. Lani, nagugal mo na ba si Leandro Argiles III? Yung CEO na nawawala? Oo, yun ba yung gwapong mukha na parang mamamatay tao dahil sa talim ng mga tingin pero mayaman? Bakit? Sumeryoso siya. Hinila niya ito para ilapit lalo. Mukha siyang si Amir. Ha? As in, Lani, kamukhang kamuka. Pati birthmark sa leeg. Tinignan ko ng malapitan kagabi habang natutulog siya. Huwag ka na mag-react. Nandun talaga. Pareho. Ang alam ng lahat, patay na siya. Baka multo yan, Clarissa. Humugot siya ng malalim na hininga at hinampas ang kaibigan. Hindi to biro. Baka siya talaga. At kung totoo man yun, may malaking tanong talaga ako. Bakit siya nandito? At bakit wala siyang maalala? Hindi na pabalita ang nangyari sa kanya. Ang buong detalye. Sinabi lang nila
ay nawala to sa dagat. Pero sa anong dahilan? Akmang sasagot si Lani nang tawagan ito ng manager nila, dahilan para maputol ang pag-uusap nila. Mamayang lunch, mag-usap tayo. Ang dami kong ikukwento sa'yo. At yun na nga ang nangyari. Nag-usap sila ng lunch. Sinabi nga ni Lani ang lahat ng nalalaman nito at nasasagap na chismis. Kahit papano ay may nalalaman siya sa pagkatao ni Amir. Pagka-uwi, hindi muna pinahalata ni Clarice kay Amir ang nalaman niya. Kumilos siya ng normal, tumawa sa jokes nito. Pero sa loob-loob niya ay punong-puno ng tanong ang isip niya. Pagsapit ng 10 oras ng gabi, habang tulog na si Amir, tahimik siyang bumangon. Umupo sa dining table at binuksan ang lumang cellphone niya. Nag-google siya muli sa isang website ng isang foundation na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang personalidad. Nakita niya ang contact form. Report possible sighting of Leandro Argiles III. Nag-alinlangan siya sa una, pero pinilit niya ang sarili. Ito ang tama. Kailangan malaman ng pamilya ni Amir o Leandro kung nasaan siya. Kung totoo man to, kahit masakit, kailangan kong gawin. Pinuno niya ang form, inattach ang isang candid photo ni Amir habang buhat-buhat si Milo. Pinindot niya ang submit. Ilang araw makalipas, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay ni Clarice. 2 tao ang bumaba, isang babae na may suot na corporate attire at isang lalaking mukhang bodyguard. Kinabahan si Clarice, nilabas ang ulo niya sa bintana. Kayo po ba yung taga-foundation? Yes po ma'am, ako po si Jocelyn Santos mula sa Argiles Foundation. Natanggap namin ang report niyo. Pasok po kayo, nandito po siya. Pero wala siyang maalala eh. Pagpasok nila sa loob, natagpuan nila si Amir na abala sa pagtiklop ng mga tuwalya. Oh, may bisita tayo. Amir, kailangan ka lang nilang kausapin sandali. Sabi niya, pigil ang sarili na huwag maiyak. Tinatagan niya ang sarili. Nagpakilala si Ma'am Jocelyn at dahan-dahang pinaliwanag na may hinihinala silang siya, si Leandro Argiles III. Si Amir, halatang naguguluhan. Leandro? Ako? Really? Yes po, may ilang test po kaming dapat gawin kung okay lang po sa inyo. Sa sumunod na araw ay dumaan si Amir sa series of identification procedures, fingerprint matching, blood test, facial recognition, at iba pa. Si Clarice, hindi umaalis sa tabi nito. Tahimik lang siyang nakaupo sa sulok. Nagdarasal na sana hindi siya nagkamali. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ma'am Jocelyn, hawak ang folder ng resulta. Tumingin siya kay Amir, tapos kay Clarice. Positibo, ikaw po si Leandro Emmanuel Argiles III. Diretsang sabi niya. Tahimik lang sila, walang nagsalita. Si Amir o Leandro ay nakatitig lang sa sahig. Waring sinisikap intindihin ang lahat. So, magiging CEO na ako? 1 taon po kayong nawawala. Nawalan kayo ng memorya pagkatapos ng aksidente sa yate. Huling nakita ka sa yate, kaya yun ang nasa isip ng mga tao. Matagal na po kayong hinahanap ng pamilya nyo. At anong mangyayari ngayon? Kailangan niyang bumalik sa foundation para sa unti-unting maibalik ang alaala niya. Ligtas na kapaligiran, may mga therapies, at may suporta ng pamilya. Tumango si Clarice, pero hindi niya mapigilang mangilid ang luha. Unti-unti niyang na-realize na ang buhay na nakasanayan niya sa piling ni Amir ay matatapos na. Tahimik ang buong gabi. Nasa sala sila, nakaupo, habang si Milo ay nakahiga sa gitna nila. Si Leandro, hawak ang picture nila ni Clarice at Milo, na kinunan noong 1 linggo lang. Clarice, salamat sa lahat. Dapat ako ang magpasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin tong bahay na to nang wala ka. Wala nang tagaluto ng hotdog at tagabuhat ng pusa. Natawa si Leandro at pinakatitigan siya. Kung maaalala ko man lahat, sana hindi ko makalimutan kung paano mo ko tinanggap bilang ako. Kahit walang pangalan, walang yaman, walang nakaraan. Kasi ang mahalaga kung sino ka ngayon at kung paano mo pinasaya ang araw-araw ko. Kinabukasan, umalis si Leandro sakay ng SUV. Kasama ang mga taga-foundation. Naiwan si Clarice sa pintuan. Yakap-yakap si Milo. At sa kanyang dibdib, ay tahimik siyang nagdadasal. Na balang araw, sa pagbabalik ng alaala ni Leandro,
babalik din siya. At kung hindi man, hindi niya malilimutan si Amir, ang lalaking dumating sa buhay niya nang walang pangalan at iniwang puno ng alaala ang puso niya. Tahimik ang gabing yon, tanging tunog ng bentilador at mahinang huni ng kuliglig ang maririnig. Nakatulala si Amir sa sofa, hawak-hawak ang balikat habang paulit-ulit na tinitignan ang litrato sa cellphone ni Clarice, ang screenshot ng balitang nagpapakita ng kanyang muka sa tabi ng pangalang Leandro Argiles III. Nawawala pa rin. Amir o Leandro? Bumuntong hininga si Clarice. Amir ang pangalan na binigay mo. Yun lang ang gusto kong itawag mo sa akin. Mahinang saad ni Amir. Napalunok si Clarice, kasabay nito ang malakas na tibok ng puso niya. May naaalala ka na ba? Anong naaalala mo? Napapikit si Amir dahil sa sinabi niya. May flash. Bigla akong natigilan habang nakatingin sa TV. Parang may pumasok na memorya ko. May kotse, ulan, dagat, isang retreat house. May nangyaring aksidente. Aksidente? Oo, pauwi na ako noon galing retreat. Nag-drive ako kahit medyo pagod. Biglang dumulas yung sasakyan sa curve. May bangin. Bumulusok ako pababa. May lalaki raw na nakakita sa akin. Isang mangangalakal. Niligtas niya ako. Bakit hindi ka nagsabi sa mga pulis at ang alam nila, sa dagat ka nawala dahil sa yate ka huling nakita? Wala akong matandaan noon eh. Wala akong pangalan. Wala akong ID. Tapos, umalis din agad yung lalaki. Natakot yata. Naiwan ako mag-isa. Tuliro, gutom, walang direksyon. Hanggang sa naging palaboy ako kung saan-saan ako natutulog. Dahil sa maduming mukha ko, kaya siguro hindi ako nakikilala ng mga tao. Yung sa yate, 2 oras lang ako doon. Pagkatapos, nagbangka ako patungo kung saan ang kotse ko. Hindi ko alam na sasabog ang yate na yun. Sinabunutan ni Amir ang ulo dahil sa mga alaalang nanunumbalik. Kaya ako napadpad dito. Naglalakad lang ako kung saan-saan hanggang sa makita mo ako sa ilalim ng karatula ng karinderya. Hinaplos ni Clarice ang mukha ni Amir. Gusto niyang maiyak. Hindi niya inaasahan na ganon ang pinagdaanan nito. Ibig sabihin, babalik ka na sa dati mong buhay? Sandaling natahimik si Amir. Kumirot sa dibdib ni Clarice ang katahimikang yun. Parang sagot na hindi niya kayang marinig. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Amir. Sobrang lapit. Kahit hangin, mahihiyang dumaan sa gitna nila. Clarice, kung tatanungin mo ko kung nasaan ang tahanan ko, ikaw ang isasagot ko. Napatingin si Clarice sa kanya. Nanlaki ang mga mata. Ha? Pero, CEO ka. May mansyon ka. May driver ka. May sariling elevator ka siguro sa CR. Tapos, ito lang ako. Hindi ko kailangan ng elevator kung may magtitimpla ng kape sa akin araw-araw. May good morning palagi. Yung may sasalubungin ako araw-araw kasama si Milo. So, hindi ka aalis? Pupuntahan ko ang pamilya ko kasama ka. Sasabihin kong, sa'yo na ako uuwi. Tama, at ako nga si Leandro Argiles III. Pero nang mapunta ako dito, ako na si Amir. Hindi magbabago yun. Amir! Naiiyak na niyakap niya ito. Natawa si Amir at niyakap din siya, mas mahigpit. Nang maghiwalay ay napahawak siya sa dibdib niya. Grabe, parang teleserye to ah. Yung tipong, anong karapatan mong magpakalig sa akin ng ganito, Amir? Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa eh. Parang gusto ko ring batukan ng sarili ko. Bakit? Hinaplos ulit ni Amir ang pisngi niya. Kasi ang laki ng chance na mabaliw ako. Isipin mo, ako si Clarice de la Vega, grocery cashier na may maliit na bahay at pusa. Tapos ang tinulungan ko, nawawalang CEO. Diyos ko Lord, wala bang hidden camera? Lumingalinga siya, pero pinigilan siya nang natatawang si Amir. Maya-maya ay sumeryoso ito. Walang camera, pero kung pelikula man to, ikaw ang leading lady ko. Hawak-hawak pa rin ni Amir ang kamay ni Clarice habang pinupunasan nito ang tumutulong luha sa pisngi niya. Pero syempre, hindi mawawala ang Milo moment. Biglang tumalon ang pusa sa gitna nila. Natawa sila pareho. Inayos niya ito sa gitna nila. Ayan na si kontrabida. Naiinggit yata. Siloso naman ang pusang yan. Moment namin to, Milo eh. Mamaya ka na. Tinulak ni Amir ang pusa, ngunit bumalik din ito sa pwesto nito. Tumawa muli silang dalawa, ngunit sa kabila ng tawa
Ramdam ni Clarice ang pangambang pilit niyang tinatago. Bumuntong hininga siya at tinignan si Amir. Sigurado ka ba talaga? Hindi mo ba namimiss ang dati mong buhay? Siguro dati oo, pero ngayon na alam ko na kung sino ako, mas alam ko na rin kung sino ang gusto kong makasama. At hindi pera, posisyon o penthouse ang naaalala ko. Ikaw? Grabe, kung may hugot award, panalo ka. Pati puso ko nahugot mo eh. Hindi lang puso mo, kasama na rin ang puso ni Milo. Uy oo, huwag kalimutan si Milo. Hinampas niya ang balahibo ng pusa. Sa sumunod na araw ay kasama nga ni Amir si Clarice na bumalik sa Argiles Mansion. Tumigil ang kotse sa harap ng isang napakalaking gate. Naka-black suit si Amir habang si Clarice ay nakamaayos na dress na hinirampa niya sa kaibigan niyang si Lani. Halatang kabado pa siya. Ito na ba talaga? Parang ayoko yata. Ako rin eh, pero kailangan kong ipaalam sa pamilya ko na ayos ako. At higit sa lahat, kung sino ang pipiliin kong makasama. Pagbukas ng gate, sinalubong sila ng isang matandang lalaki, ang ama ni Amir at kasama ang ilang staff ng foundation at security. Napaluha ang matanda sa pagkakita sa anak. Anak! Lumapit si Amir at niyakap to. Pa, sorry kung hindi agad ako nakabalik. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Clarice habang pinagmamasdan ang tagpong yun. Pero sa likod ng yakap, naramdaman niyang hinawakan ni Amir ang kamay niya at hindi ito binitawan. Nilingon siya ni Amir at nginitian. Gusto kong ipakilala sa inyo, si Clarice, ang babaeng nagligtas sa akin, ang tahanan ko. Tahimik ang sala, pero punong-puno ng tensyon. Nasa gitna ng silid si Amir, nakaupo sa mahabang sofa. Katabi si Clarice at pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa harapan nila ang matikas, ngunit banayad ang ekspresyon na si Don Leandro Argiles II, ang ama ni Leo. Wala na pala ang mami ni Amir. Leo anak, sigurado ka ba sa desisyong to? Opo pa, sigurado. Bumalik ang alaala ko, oo. Pero hindi ibig sabihin, gusto ko rin bumalik sa dati kong buhay. Marami nang nagbago, pati ang kagustuhan ko. Nilingon siya ni Amir at ginitian, kaya napangiti din siya. Alam mo ba kung ilang taon kami naghanap sa'yo? Kung ilang araw akong hindi nakatulog? Iniisip kong nasan ka? Buhay ka pa ba? Pabuntong hiningang inabot ni Amir ang kamay ng ama. At nagpapasalamat ako pa. Pero sa lahat ng mga panahong yun, si Clarice ang naging tahanan ko. At gusto ko siya pa rin ang tahanan ko ngayon. Ayokong iwan siya. Hinawakan niya ang braso ni Amir, kaya nilingon siya nito kasabay ng ama nito. Amir, pwede namang... Matigas na umiling si Amir sa kanya. Nangako akong hindi kita iiwan, Clarice. Hindi ko ugaling baliin ang mga pinangako ko. Walang nagawa si Clarice kung hindi ang bumuntong hininga. Tinignan niya ang daddy ni Amir. Tito, kung ako po ang dahilan ng pag-aalala niyo, handa po akong... Umiling ito na kinatigil ni Clarice. Nakita niyang tinignan siya nito. Hindi ikaw ang problema, iha. Sa totoo lang, ikaw ang sagot sa dasal ko. Dahil nakita ko mas naging kumpleto ang anak ko sa piling mo. Nanlaki ang mata ni Clarice. Si Amir naman napangiti habang pilit pinipigilang maluha. Ngumiti ang Don at tinignan naman ang anak nito. Pero anak, hindi kita hahayaan na manirahan muli sa kalsada. Kaya kung gusto mong makasama si Clarice, walang problema. Pero doon kayo tumira sa bahay mo. Nanlaki ang mata ni Clarice. Sa bahay ni Amir? Pero... Pasensya na iha, pero hindi ko kayo hahayaan na bumalik ulit doon. Ang tagal na walay ng anak ko sa akin. Ang pagtira lang niyo doon, ang tanging solusyon para makasama ko din ang anak ko. Napahugot ng malalim na hininga si Clarice habang nakatingin sa nagsusumamong mukha ng Don. Wala na itong kasama. Ang sama naman niya kung ilalayo niya si Amir dito. Pwede na ba sa'yo? Promise, hindi kita gagapangin doon kapag nasa isang kama tayo. Saad ni Amir na tinaas pa ang mga kamay. Basta may space si Milo sa kama, go! Ilang linggo ang lumipas. Mula sa pagiging cashier sa grocery, ngayon si Clarice ang cashier ng sarili nilang coffee shop. At si Amir, naka-apron, may hawak na espresso tumbler at punong-puno ng ngiti habang hinahalo ang order ng isang customer. Nakapaskil sa labas ng shop ang isang rustic sign na may nakaukit na
Puso't pugon, coffee with a second chance. Nagpatayo sila ni Amir at hindi nila inaasahan na dadayuhin yon ng mga tao kaya may 3 branch na yon sa Manila. Ate Clarice, bakit puso't pugon ang pangalan ng shop? Tanong ng estudyanteng customer nila. Kasi dito nabuo ang puso namin at kahit minsan mainit ang ulo, may pugon din ang pagmamahalan. Charot lang! At dahil ang espresso namin, sunog kung sunog, perfect brew yan. Sumabat si Amir habang nagbubuhos ng kape. Nagtawanan ang mga customer. Kumalat na kasi sa buong barangay ang kwento ng CEO turned barista at ng cashier turned queen of the cash register. Pinuntahan sila hindi lang dahil sa masarap na kape, kundi dahil sa kwento nilang parang teleserye. At nang magsabado ay halos itapon na ni Clarice si Amir palabas dahil sa mga kalokohan nito. Amir! Asa na yung gupit mong sinabi mo? Akala ko mag-aayos ka ng buhok mo para sa anniversary shoot natin. Inis na sigaw ni Clarice mula sa likuran nito. Eto na, nakita ko tong hair tool sa stockroom eh. Parang pang layer cut. May blade, angas. Sabi ni Amir na galing sa kusina, hawak ang isang bilog na bagay. Nanlaki ang mata niya. Wait! That's the electric fan blade! Amir! Ha? At muntik nang dumikit ang ulo nito sa motor. Napaupo si Clarice sa sahig, kakatawa, habang si Amir ay parang bata na napahiya. Hindi lahat ng may blade, panggupit. Ibalik mo yan sa fan bago tayo mawala ng ventilation. Note to self, huwag gamitin ang mga bagay na hindi mo kang panggupit. O baka ako lang to. Hindi pa natapos doon ang kapalpakan ni Amir at sinundan pa yon. Gabi na noon at naroon pa din sila. Maraming customer. Nag-CR break si Amir. Pero matapos ang ilang minuto, sumilip si Clarice dahil sobrang tagal nito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito doon. Amir, ang tagal mo. Okay ka lang? Walang sumagot. Amir? Love, huwag kang magagalit. Bakit? Anong ginawa mo? Nalak ko ang sarili ko sa CR at hindi ko alam paano lumabas. Yung doorknob, nalaglag. Bakit mo naman sinara ang doorknob? Akala ko may reset button. Natawa siya, iiling-iling na lumapit kung saan ito banda. Love, next time, tumawag ka na lang. Hindi na kailangan mag-DIY ng doorknob. Nagpipigil ng tawang saad niya habang nagsusundot ng hanger sa pinto. Noted, love. Noted. Ilang minuto pa ay nabuksan na ngayon. Agad na yumakap si Amir kay Clarice at parang batang nagsumbong. Talagang inaway pa nito ang pinto ng banyo. Napatampal ng noo si Clarice. Ipapagawa na naman tuloy niya yon. Tahimik na gabi noon, hawak ni Clarice ang 2 mug ng kape. Habang si Leandro ay nakaupo sa hammock, naka-t-shirt at boxer shorts. Mukhang relax na relax. Inabot niya ang isang mug dito. Here, 1 cup of forgiveness brew. For the man na muntik nang magpakalbo gamit ang electric fan blade. And thank you, love, for not kicking me out of the coffee shop kahit ako'y barista na nalock sa CR. Next time, ipapatapon na kita. Ipapagawa naman natin yun eh. Naiiling na pinaayos niya ito ng upo, saka siya dahan-dahan na umupo sa kandungan nito. Pero seryoso, Amir, masaya ako. Pumalibot ang braso ni Amir sa bewang niya. Ako rin. Masaya akong hindi mo ako iniwan na kahit bumalik na ang alaala mo, ako pa rin ang pinili mo. Dahil ikaw ang unang tumanggap sa akin, kahit hindi mo ako kilala, ikaw ang nagturo sa akin na hindi kailangan ng maraming pera para maramdaman mong buhay ka. At ikaw ang nagpapaalala sa akin na pwedeng magmahal ng totoo kahit may amnesia at hindi marunong gumamit ng hair clip. Sabay silang nagtawanan. Clarice, salamat sa pagiging tahanan ko. At salamat sa pagpili mo sa akin. Hindi mo ako iniwan at sa halip, dito ka sa puso ko tumira. Sinapo ni Amir ang mukha niya gamit ang isang kamay nito at sinakop ang labi niya. Masaya siya, sobrang masaya siya kapag kasama si Amir. Lumipas ang mga buwan, naging maayos ang pagsasama nila. Mas naging sweet ito sa kanya. Matiwasay talaga ang pagsasama nila. Walang selosan na nangyayari dahil hindi naman siya binibigyan ng rason ni Amir na magselos. Umagang-umaga pa lang noon, tanaw na ni Clarice mula sa maliit nilang bintana si Amir na abala sa kusina ng kanilang coffee shop. Suot pa rin nito ang apron na may bordang puso't pugon at hawak-hawak ang sandok na para bang yun ang scepter ng bagong hari ng sinigang.
Nakangiting hinimas niya ang tiyan. Nak, tignan mo ang tatay mo oh. Akala mo kung sinong chef. Dati naman, gatas ang nilalagay sa sinigang. Biglang naghikap ang baby sa tiyan niya at natawa si Clarice. Oo na. Cute naman kasi talaga ang tatay mo kahit amoy sibuyas. Pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan nila, mula sa misteryosong paglutang ni Amir sa kalsada, hanggang sa pagbabalik ng alaala ni Leandro Argiles III, at sa napagkasundo ang bagong buhay na malayo sa magarang mundo ng korporasyon. Ngayon ay ganap ng bagong yugto ang pinasok nila. Hanggang sa kinasal sila, simpleng kasal, di simpleng pagmamahal, walang ingranding bulaklak, walang mga kamerang may spotlight. Ang meron lang ay isang maliit na function room sa likod ng coffee shop. Pinalamutian ng LED lights galing Shopee at mga papel na ginuhit na parang puso ng grade 1 student. Sa altar, nagawa lang sa lumang kahoy ng lamesa. Nakatayo si Amir. Ngayon ay maayos na ang buhok habang naghihintay sa kanyang bride. Si Clarice ay nakasuot ng puting dress na binili lang sa ukay. Pero sa bawat hakbang niya, parang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Bitbit ang kanyang bouquet na gawa sa fishbowl sticks, binalot sa tissue na galing sa shop. Leandro Argiles III, or Amir, tinatanggap mo ba si Clarice bilang iyong kabiyak sa buhay, sa hirap at ginhawa? Ngumiti si Amir habang nakatitig kay Clarice. Tinatanggap ko siya. Mula pa nang bigyan niya ako ng pangalan nang wala akong maalala. At kahit hindi ako sigurado noon kung sino ako, sigurado ako sa kanya. Nakita ni Clarice ang pagngiti ng mga bisita, lalo na si Lani, na iyak ng iyak habang kumakain ng free fishball sa gilid. Amir o Leo, kahit amoy mo pa ang isaw ng kalye, kahit sinabawan mo ng gatas ang sinigang, ikaw ang pinili ko, ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Sabay na nagtawanan ang mga bisita, tapos isang matamis na halik ang ginawad nila sa isa't isa. Kasabay ng palakpakan at ng biglang pagsabog ng confetti na gawa sa pinunit na resibo ng coffee shop. At ang wedding cake, gawa sa hopya. Siyempre, tig-isang piraso bawat bisita. Yung iba, may feelings na ube. Yung iba naman, surprise munggo. Plano naman nila ni Amir na magpakasal ulit. Pero sa simbahan na, yun ang bonggang kasal. Gusto kasi ng ama ni Amir na ikasal ulit sila sa simbahan. Simula nang ikasal sila, mas lalo nilang pinagtibay ang coffee shop na naging bunga ng pagmamahal nila. Puso't pugon, doon na rin nila nilaan ang maraming bonding moments. Minsan, habang may customer na umorder ng Amerikano, si Amir ay nagsali ng brewed coffee sa baso, nilagyan ng 3 pirasong Mentos. Sabay sabing, Ay sorry, akala ko American style. o kaya naman, noong sinubukan niyang maglinis ng ceiling fan gamit ang hoverboard, ayon, bumangga sa pader at bumagsak. Tuwang-tuwa naman siya habang minamasahe ang likod ni Leandro. Next time, magwalis ka na lang ng sahig, hindi ng hangin. Pero kahit puro kalokohan, punong-puno ng pagmamahal ang araw-araw nila. Tuwing hapon, magkasabay silang umuupo sa harap ng shop, magkakape at magbibilang ng customers. 1, 2, 3. Teka, counted ba si Milo? Nakaupo si Milo sa cash register, nakasuot ng ribbon na may Employee of the Month tag. Habang lumalaki ang tiyan ni Clarice, mas naging maalaga si Amir. Tuwing gabi, ito ang naglalagay ng hot compress. Ito rin ang nagbabasa ng baby books, pero kadalasan nawiwindang sa mga scientific terms. Placenta, akala ko name ng lugar sa Europe eh. Love, hindi yun travel guide. Anatomy yan. Pag malakas ang ulan, binibitbit nito si Clarice gaya ng bida sa romantic movie, kahit bagaling lang sa loob ng bahay. Hoy love, nasa kusina lang ako kanina. Bakit mo ako binuhat palabas? Para ma-practice natin yung dramatic rescue. Di ba gusto mo yung may effort? Sa dami ng kanilang tawanan, luha at kilig, natutunan ni Clarice ang isang bagay na higit pa sa lahat ng natutunan niya sa buong buhay niya. Hindi ang laki ng bahay, dami ng pera o porma ng sasakyan ang sukatan ng kasiyahan, kundi ang kakayahang tumawa sa kabila ng kahirapan. Ang pagyakap sa kamalian at higit sa lahat, ang pusong marunong magmahal kahit pa nawawala sa sarili, basta totoo. Habang nakasandal siya kay Amir, sabay hawi sa buhok nito. Hindi ako mayaman, pero para sa'yo, parang bilyonarya na ako.
Hinaplos ni Amir ang pisngi niya at bahagyang hinagkan siya. E di ako ng ultimate investment mo. No loss, all gain. Muli silang nagtawanan habang si Milo ay humihikab sa ibabaw ng coffee table. Kaya sobrang mahal kita eh. I love you so much, Amir. Sobra-sobrang mahal. Mas mahal kita, love. Lahat kaya kong iwan para sa'yo. At habang iniikot ni Amir ang sandok sa kaserola ng sinigang, ngayon ay gamit na ang tamang mix, hindi na gatas, napangiti si Clarice dahil sa bawat pagbuga ng sabaw, sa bawat halo ng gulay, may alaala silang binubuo. Hindi inaasahan ni Clarice na sa pagtulong niyang iyon ay mahahanap niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. At sa mga simpleng kwento ng pusong napulot sa kalye at ng pusong natutong magmahal muli, dito nagsimula ang pinakamagandang yugto ng kwento nila. Sa kwento ni na Amir at Clarice, natutunan natin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o estado sa buhay. Sometimes, life strips us of everything, identity, comfort, every memory, just to bring us closer to what truly matters, love, kindness, and human connection. Amir lost everything, his name, his wealth, and even his past. But in his emptiness, he found Clarice. Isang babaeng simple, makulit, pero may pusong punong-puno ng malasakit. Hindi siya mayaman, pero binigay niya ang lahat para sa isang estrangherong hindi niya kilala. Tinuro sa atin ang kanilang kwento na kahit gaano kayaman o katalino, darating ang panahon na ang gusto mo lang ang matitira. And when that happens, you realize na ang tunay na tahanan ay hindi lugar, kundi taong pinipili mong uuwian araw-araw. Ang pamilya, minsan hindi yan kadugo. Minsan, ito ang taong una mong tinawanan, una mong pinagluto, o kasama mong magtimpla ng kape. At sa huli, ang pagmamahal na walang kondisyon, ang pinakamalaking kayamanang pwedeng makuha ng isang tao. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Clarice at Amir. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. From Erlinda Rubio. Hello po, ang ganda. Lagi ako nakikinig ng inyong kwento pagising ko pa lang sa umaga. Kasabay ng pag-working ko hanggang gabi na yon. Taga Calapan Oriental Mindoro po ako dito sa Severa. From Mel Talisik. Done listening, napakagandang kwento ulit. Salamat po sa Inday series sa masipag niyong pag-upload. God bless to all. Magandang story, kailangan talaga ang tapang at sa makatotoong puso. God bless, nakikinig from Malaysia. Cecilia Madel Crucel, shout out po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday series. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.